Nahatak ang ilang sasakyang sagabal sa traslasyon ng mahal na Poong Jesus Nazaren sa Maynila. Nagkaroon pa ng tensyon nang may umalma sa clearing operation ng MMDA. Live mula sa May Quirino Grandstand, nangunguna sa balita si Mon Gualdes. Mon, ano naging ugat ng tensyon? Oo nga, Jiggy, nagkatensyon sa ginawang clearing operations kanina ng MMDA sa may bahagi ng Carlos Palanca Street sa Maynila. Bahagi nga rin ito ng kaliwat ka ng mga preparasyon para sa magiging traslasyon ng Jesus Poong Nazareno sa darating na Biyernes. Ang nangyari kasi, nakasagutan ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go ang isang barangay XO. Pinaalis kasi ni Go yung itinayong tindahan sa may bangketa kung saan nakapwesto naman yung XO. Pero katwiran kasi ng XO, sadya raw siyang pinapwesto talaga sa binabantayan niyang lugar. Sa huli, inalis pa rin o pinaalis pa rin talaga ng MMDA ang naturang tindahan at nadamay din yung mga kalapit itong mga tricycle. Sa iba pa mga kalsada, may mga hinatak din, iba pa mga sasakyan, motorsiklo, at nakaparada kasi ito sa mismong kalsada. At kahit nga mga bahagi ng tindahan, car wash o bahay na nakausli o talagang sumasakop na sa mismong bangketa, tinanggal din ng MMDA. Marami sa mga nasita ang sinubukan pang makiusap pero hindi pa rin ito umubra. Ayon kasi sa MMDA, kailangan daw talagang linisin na yung mga kalyeng daraanan ng mismong traslasyon. Jiggy. Mon, sa panig ng simbahan, anong kanilang paghahanda at anong mga paalala nila sa mga deboto? Jiggy, may mga last-minute preparations din na ginagawa sa mismong simbahan at nasa paligid ito kung saan patuloy yung mga ginagawang pagpipintura doon sa paligid nga ng Quiapo Church. Paulit-ulit din naman ang paalala ng simbahan sa mga deboto na huwag nang sasampa sa mismong andas. Yan daw ay para magtuloy-tuloy ang magiging traslasyon. Magkakaroon din daw ang mismong andas ng sarili nitong PNP na version o Pulis ng Panginoon. Sila yung mga aktibong pulis na miyembro rin ng Hijos del Nazareno na magpapanatili na mababantayan itong mismong andas. May 800 silang mga miyembro. Paalala naman sa mga motorista, mananatiling sarado ang ilang kalsada sa Luneta at Quiapo sa darating na Biyernes hanggang hindi pa nadaraanan ng mismong andas. Kabilang dyan ang Independence Road, Katigbak Drive, Corner Ross Boulevard at sa Padre Burgos, Corner Ayala Boulevard. At Jiggy, sa mga oras na ito, eksklusibo tayong pinayagan muna dito sa mismong waiting area ng andas. Ito yung magiging andas o sasakyan ng mismong poong Jesus Nazareno. At ito yung paparada sa mismong transasyon. Makikita ninyo, yung harapang bahagi niya, halos walang pinagkaiba nung nakaraang taon. Pa-slide o padaos-dos pa rin itong pinakaharapan dahil nga ayaw nilang masampahan ito ng mga deboto. Tinakpan muna yung pinaka-glass, itong pinaka-kukulob sa pinaka-poong Jesus Nazareno. Ang isa sa mga pagbabago dito is, nakasara lang ngayon, is yung 4 na ang magiging gulong niya compared in the past year na 3 lamang. Pero ito, yung ilan sa mga pinaka-nagbago talaga or changes dito sa loob. Ipakita ko lamang sa inyo, Jiggy, pinayagan tayo. So, dito sa loob, makikita ninyo, mas maluwag-luwag na siya. Dati kasi, kaunti lamang yung mga nakakapasok na tao dito ngayon. Kasya 3 hanggang 5 tao. At yun, nakita nyo, may manibela na siya. Compared din as na talagang pahirapan yung pagmaniobra ng mismong andas. Nakalagay din dyan, kompleto. May mga generator sets, may fire extinguisher, mayroong mga ventilador. At sa mga nagtatanong kung kulob ba masyado itong lugar, nako mga kapatid, hindi po. Kasi itong pinaka-kortina na ito, ang pinaka-itsura niyan, lusutan ho yan, nung gilid, kaya talagang may hangin na pumapasok at lumalabas. Ipakita ko lang din sa inyo, itong pinakalikod ng mismong andas. Ito, meron siya mga butas na, Ito ay para mapanatili naman na makikita pa rin yung pinakaimahen. May iwasan yung moisture na may ipon sa loob ng poong Jesus Nazareno. So, ilan lamang ito sa mga ginawang pagbabago ng pamunuan ng simbahan at ng Hijos del Nazareno para nga mapanatiling maayos itong magiging traslasyon sa darating na Biyernes. Kaya again, paulit-ulit yung pakiusap, sumunod sa mga ihos at sumunod sa mga otoridad na wag na nga sasampa sa mismong andas. Samantala, yung pahalik, magsisimula naman yan na bukas. Actually, sa mga oras na ito, nakapwesto na rin dito sa Quirino Grandstand yung mismong poon na gagamitin naman dito sa pahalik na magsisimula after ng misa bukas ng gabi.
Balik sa iyo, Jiggy. At saka Mon, yung design niyan talagang pa-slide para nga mapigilan yung mga ibang deboto na umakyat pa dyan. At ang idea doon ay makita siya ng lahat, yung di siya matakpan ng ibang mga nais umakyat doon sa mismong andas, Mon. Tama, Jiggy. Talagang yun yung pinaka-idea ngayon dito, no? Talagang yung design niya is padausdos, no, or pa-slide. Kasi nga ang gustong makita talaga dito is yung mismong puon lamang. At yun nga, no, yung sasakto din, yung pinaka-tema ng traslasyon ngayong taon na ito, na talagang dapat siyang tumaas at ako na may bumaba, no? Hango yan sa gospel ni St. John na talagang pinaka sumisimbolo na dapat ang poong Jesus Nazareno lamang ang nakikita dahil may mga deboto na hindi man makalapit sa mismong traslasyon, sa mismong andas, nakikita sana yung mismong imahen. Kaya yun ang pinaka-purpose kung bakit talagang ganito pinaghahandaan ang mismong andas na gagamitin para sa magiging traslasyon. Jiggy. Yan po, exclusive walkthrough ni Mon Gualvez sa Andas, live mula sa Maynila. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.